Papunta kami ng... Where are we going, Pen? Playground. Yeah. Yun talaga yung minsan na struggle din talaga ng mga OFW. Wala ka talaga din maaasahan kundi sarili mo, pamilya mo na kasama mo. Katulad namin. Pero grateful pa rin naman kami na kami tatlo ay magkakasama. Ayun. Pinas. Kung kailangan mo ng patulong o mama para tumulong sa mga household chores. Madali lang buhay. Ito kahit gusto Saka kahit magbayad ka, I mean, yung maghahanap ka ng mag-hire ka, mahirap pa din kasi wala kang pambayad. Sunod yun na Parang, oo. Medyo may fault lang din talaga kami doon kasi hindi namin siya napabakuna ng flu. Hey guys! Welcome back to our channel. So guys, today is Sunday, November 24. Papunta kami ng... Where are we going, Pen? Playground. Yeah. We're going to playground, guys. Medyo maganda yung panahon ng konti. Actually, habang naglalakad yung biglang umambon. So yun, kinabahan kayo baka hindi kayo makapunta ng playground. Ayun. malamig pa din. Oo, ang lamig pa din. Ano ngayon? 10 degrees pero malamig. Saka may konting hangin, oh. Yung hangin kasi talaga yung nagpapalamig. Ang hirap. Yeah, excited na yung bata. Ngayon, ito yung winter kasi, hindi kami masyadong nagpupunta ng playground kasi malamig. Di ba, ma? Yung matagal-tagal na rin kami hindi nakapunta ng playground. So kasi Penpen kasi may kalaro naman sa bahay. Oo. May playmates. May na siya ngayon. May friends na siya finally. Na nagpupunta sa bahay para makipaglaro. Mga lokal. Pero yon, excited na rin kami makapamasyal ng konti kasi pag weekend talaga sa bahay lang kami, no? Kasi grocery. Kasi grocery tayo. Tsaka Grocery lang. malamig din. Tsaka maglilinis sa bahay. Walang masyadong ganapan. Konting linis. Yun, ganito. Alam mo, I'm sure marami nakaka-relate na mga OFW. Diyan. Talagang may times talaga na walang boring talaga yung buhay. Walang ganap. Kasi syempre, tayo lang naman, yung ibang mga Pinoy naman, di ba puro pero syempre kasi, isa din sa walang ganapan kasi nagtitipid. Walang budget, lalo na padating na si aming baby boy. Yun talaga yung minsan na struggle din talaga ng mga OFW. Wala ka talaga din maaasahan kundi sarili mo, pamilya mo na kasama mo. Katulad namin. Pero grateful pa rin naman kami na kami tatlo ay magkakasama. Buong family. Kasi hindi lahat din ng mga Pinoy or ibang lahi na nakakaroon ng opportunity na magkakasama. Kasi may mga naiwan na family sa Pinas, ganyan, di ba? Mga anak. So grateful pa rin kami. Pero yun, medyo struggle pa din. So yun yung natin ngayon. Topic. Yung struggle ng mag-isa or kayo-kayo lang talaga yung tapos sa abroad. kami sa buhay ng walang kasama. Sa pamilya sa abroad. Yun, so I think yung unang-una is yung Pen, no? Struggle namin sa kids na walang iba kaming maaasahan kundi kami lang talaga na magbabantay sa kanya, ganyan. Kasi di ba, nung nasa Pinas, kunyari, kailangan namin umalis, may mapag-iwanan kami, nandiyan yung mama ni Kari, na malapit lang sa amin. Ganyan. Tapos kapag may mga school activities, kapag hindi ka talaga pwede mong ipadala yung mag-ano sino?
Ano, tapos na yun, anak. Hot me. Ayun. Si Papa, ano sabi mo? Yeah. Hindi nga kahit naka-struggle. Kasi una, parang kailangan maghanap ka ng dito tapin ng Baka mo siya. mapagkakatiwalaan mo. Di ba? Oo. Para mapagkakatiwalaan mo na mapag-iwanan ng anak. And tayo kasi di ba working tayo pareho. So, yun yung medyo mahirap. Kasi kunyari may kailangan pumasok and then busy ka sa work. So, yung paghatid sundo kay Pen-Pen, yun yung medyo kailangan mo talagang Bigyan ng paglaan ng oras. Pero yun, grateful pa din. Dahil pares kaming hybrid. Ako nga minsan 100% talagang nasa bahay lang ako. So yun, nag-excuse lang ako. Grateful din sa company na alam nila yung setup natin na yung setup na lahat na lang mawawala po na para ihatid or isundo yung kids. So, ganyan din naman din sila. Pero galing no, di ba? Kasi tamang-tama talaga. Kasi di ba yung mga boss natin yung nag-refer ng work na para sa'yo. Kasi nga, nakita nila na ito yung magiging struggle na. So, very fit yung very fit yung suggestion nila na ito yung apply work. Kasi sila talaga yung nag-push ng job na to for me. Kasi anong nangyari kasi, ang ina-applyan ko talaga yung inline parang sa department nila kare, which is sobrang busy. Sabi ng partner niya na hindi ito mag-work na pares kayong magiging busy, mawawalan kayo ng time talaga sa. So yun, buti may nag-open na sa ibang department na hindi ganun ka-busy katulad sa kanila. So yun, nag-grab namin yung opportunity. Pero hindi yan hinand over din lang sa akin. Dumaan pa rin ako sa application, interview, nakadalawang interview pa ako. So yun, grateful naman na natanggap. So yun. Saka yung win lang, pagka mga anak na tayo. Yun pa, isa yun sa malaking problema namin. Yung kung kanino namin iiwanan si Pen. Kasi ngayon pa lang, sa mga check-ups, like sa maternity hospital, hindi pwede si Pen. Bawal ang bata. So, hindi ko na ngayon nasasamahan si Mama Kare sa mga check-up niya. Naging maganda lang is, nandito yung dalawang lolas nung mga nakaraan. So, nasasamahan ko sa check-up si Mama Kare. Tapos yun, ang problema ngayon, pag nanganak na si Mama Kare, hindi din visible na kasama ko si Pen-Pen. Kasama na si Pen-Pen sa hospital. So, naghahanap pa kami ng best option kung sino yung kung saan siya pwede. Although may mga nag-offer na din ng help. Thank you. So, kasi ang problema kasi minsan, ang inisip namin problema doon, kung sasama si Pen, saka ayun, naiya din kami kabala kasi din kasi sila may mga work din, so ayaw din namin maging abala sa kanila. So yun, pero tingnan natin, wala din naman kaming choice, sila din naman maasahan na ayun, pagmamanage ng gawin sa bahay. Kasi nga, although syempre work from home ako, pero hindi naman ako pwedeng 100% wala, parang may ginagawa din sa bahay, alam mo yon, lalo na pagka may busy times din. So ayan, tabakan yung mga hugasin, ganyan, yung labahin, yun yung ayun, Pinas, kung kailangan mo ng katulong or mama para tumulong sa mga household chores, madali lang buwan. Ito kahit gusto yun. Saka kahit magbayad ka, I mean, yung mag-hire ka, mahirap pa din kasi wala kang pambayad. Kaya dun sa mga yung mga gusto mag-apply, yung mga nag-volunteer. Oo, may mga nag-chat. Nag-a-apply na helper, ganyan. Helper sa amin.
Hindi namin nire-replyan kasi hindi namin afford. Hindi nire-replyan. Hindi lang namin afford. Ayun. So yun, good luck talaga sa mga struggles. Struggles is real talaga sa abroad. Hindi siya lahat puro ginhawa or pera. Minsan magpo-post ka para lang yun lang yung one side story. Pero at the back end, struggle pa rin naman. 'Di ba, mama? Ata mo ng bahay. Bahin pata naman natin yung mga Para may ibang view. ayun mga pangmayayaman dito. No. Normal lang. Normal pa yan? Laki-laki ng mga front yard? Si Pen, galing-galing na scooter. Malapit namin sa playground, guys. So guys, nandito na kami sa playground. Medyo yung sinag, hindi makita. Ben, where are you going? So yung playground, lapit lang to sa amin. So yun, nakakalungkot lang na hindi namin na dadala si Pen. Kasi may kalaro naman siya sa bahay. Mas nalilibang siya dun kasi doon yung mga playmates niya. Oh, ayan, may mga nagpa-practice ng anong sports yan. Ganda. Ganda dito. Didn't think I'd ever get this far. Didn't think I'd ever find the one. Never thought I'd heal from a broken heart. No, never did I ever think I'd heal these scars. Did you think that on the night we met, that you be promised to never forget? Now I'm chilling, sitting, riding shotgun with those three little words slipping right up your tongue. Oh, don't matter where we're going, all I know is wanna ride it with you. Take off in the evening, rolling, live in the moment, just live in the moment. Don't matter what we're doing, all I know is wanna do it with you. Take it to the fast lane, step on the gas, babe, with you. Take the back streets, hit the red lights. Ain't no rush, baby, just you and I, feeling so right in the moonlight. Oh. So yun, rest muna kami, guys. Ganda ng background natin. Yan, nakaupo lang kami sa bench. Ayun, so tuloy natin usapan natin. Naisip ko lang yung isa din na pag may sakit, no? Ang hirap kasi kung nakakasubaybay kayo sa mga previous videos namin, nung January, start ng January pa lang, sobrang struggle na kami kasi nagkasakit si Pen. Tapos yun, sunod yun na parang oo, medyo may fault lang din talaga kami doon kasi hindi namin siya napabakuna ng flu nang start ng winter. Kaya ngayon nung parang September pa lang binabakunahan na namin siya. Pero yun, pagka may sakit din, kayo lang din, wala kang maasahan, no? Yun yung struggle. Ano pa? So, kailangan mong bantayan, tapos hindi ka makakapag-work. Pero ganun din naman in general, kahit hindi ka OFW. Kasi yung mga namin, like, kasi dito, hindi din talaga, like, may mga kasambahay din. Or malayo din yung mga parents nila, yung mga lokal. Like sa office namin, may mga nagchat-chat na may sakit yung anak nila, so kailangan nilang mag-leave ganyan. So pagka may sakit ka din talaga,
may sakit yung mga family mo, hindi ka rin, ano talaga, ikaw lang din yung maaasahan, parang ganun. Pero hindi, iba lang din kasi kung nasa Pinas tayo ba. Kung kasama mo yung family mo, kung may magkasakit, at least, di ba, meron kang, alam mo makakatulong sa'yo. Saka hindi lang naman physical na tulong. Yeah. Like emotional din. Kasi yun, kami dalawa lang dito, kami dalawang adult lang, tas si Penpen. So, kami lang din yung nagdadamayan, ganyan, kapag may mga problemang ganyan, di ba? Ano din, mas ginhawa pa rin na alam mong may karamay ka sa buhay nung nasa Pinas ka pa. No? Ano pa? At ito siguro yung pinaka-struggle din talaga. Yung pagkakamiss mo sa family mo na naiwan sa Pinas. Kasi yun, although nga yun, we're lucky enough na may immediate family na dala namin, pero alam mo yun, parang tumatanda na yung parents mo, parang hindi mo na sila masyado nakakasama, although nagko-call kayo paminsan-minsan, pero alam mo yun, iba pa din na nandyan lang sila. yung flex si Penpen, lumalaki siya na hindi niya kakilala yung mga kamag-anak niya, di ba? Parang hindi sila naging close. Kaya nga lagi, si Penpen lagi nagtatanong kung kailan daw niya mabibisita yung mga cousins niya sa Canada kasi gusto niya makita na in person yung mga cousins niya. So yun, nakakalungkot, no? lang. Pero yun yung pumunta naman yung dalawang lolas dito na ayun, yung iba pa din yung pakikitungo ni Pen, na alop pa din siya, di ba? So yun lang nakalungkot. Naghingi rin akong dispensa sa mama ko na parang lumayo kami sa inyo, hindi yun tuloy yung naging nakakasama yung mga anak namin, ganyan. So yun yung feeling kong pinakamalaking nakakalungkot. Pero yun, alam naman nila kung bakit namin pinili to yung na mag-ibang bansa, kasi para sa future din ng na ni Penpen sa ni baby, di ba, mama? Yeah. Ano sabi? Naman, para overall na-outweigh pa. Parang na-outweigh pa. Kasi lang mamimili ka lang talaga. Patibayan na lang. Hindi, mamimili ka kung ano yung klaseng hirap yung gusto mo. Yung hirap mo sa Pinas, or na mahirap din mabuhay. Mahirap din yung quality talaga of living, or dito na malayo talaga, mahirap din siya. Ibang hirap naman siya, pero alam mo yung magiging future. nakikita mo na may future yung mga anak mo. Which is yun yung sa atin, yun talaga yung binavalue natin at the moment. So, yun talaga, mamimili ka na lang talaga Saka yun naman, diba, kung nakakuha ka ng opportunity, hindi para sa akin parang ang hirap palagpasin. Try mo lang. Kailangan mo din kasi i-try. Subukan mo kung ano yung you just have to try. Buhay mo, o buhay nyo outside of the Philippines, far from your family. Mayroon din kasi what ifs. Mayroon mag-isip ng what if. So yun guys, magpapaalam na kami, yun lang naman yung topic for today. Naglalaro pa si Pen. Ganyan. Ngayon, so bye-bye na. Please subscribe to our channel. Follow us on Facebook. Bye. Say more, mama. Bye. See you in the next video.